Lakers papanatilihin yung mga batang player. Bronny James at Zach Edey kukunin ng Lakers. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Ang Los Angeles Lakers ay naging maraming ulo sa balita na hinahabol nila ang UConn men's basketball coach na si Dan Hurley para sa kanilang head coaching job. Kung sakaling kunin niya ang trabaho, tila mas gugustuhin ng Lakers na panatilihin ang kanilang mga draft pick at bumuo ng mga batang manlalaro kaysa ipagpalit sila para sa isang bituin. Si Zach Edey ni Purdue ay isa sa mga pinakakawili-wiling manlalaro sa draft. Ang 7'4" center ay ang National College Player of the Year sa back-to-back season at nanguna sa NCAA sa pag-score noong 2024. Maaaring gumamit ang Lakers ng kaunti pang laki para makatulong na alisin ang center burden kay Anthony Davis. Ayon sa column noong Hunyo 7 mula kina Jonathan Givony at Jeremy Woo ng ESPN, may plano ang Lakers na bisitahin si Edey. Ginagawa ng Los Angeles ang kanilang due diligence sa maraming prospect kaya walang garantiya na plano nilang i-draft si Edey. Gayunpaman, medyo interesado sila kung nakikipagkita sila sa kanya. Kung tatanggapin ni Hurley ang Lakers ng trabaho, madaling makita na mas interesado sila kay Edey dahil sa katotohanan na ang coach ay nakakuha ng malapitan na pagtingin sa star big man sa nakalipas na ilang taon. Si Edey ay isa sa mga pinalamutian na manlalaro na nasa draft class ngayong taon. Sa kabila ng kanyang litanya ng mga parangal at tagumpay sa basketball sa kolehiyo, may ilang mga alalahanin tungkol sa kung paano isasalin ang kanyang laro sa NBA. Maraming mock draft ang nagpabagsak sa kanya sa likod na kalahati ng unang round. Ang isang kamakailang mock draft mula kay Jonathan Wasserman ng Bleacher Report ay nagpabagsak kay Edey sa number 19. Bakit hindi inaasahang maging isang lottery pick ang isang napakaraming manlalaro? Si Rick Bucher ng Fox Sports ay nagsalita sa isang executive ng Eastern Conference na nagbigay ng ilang pananaw. Siya ay magiging isang polarizing prospect sa draft na ito. Sinabi ng executive kay Bucher para sa isang haligi ng Abril 9, ang mga kopona na tulad niya ay magtuturo sa kanyang napakalaking sukat at kakayahang maka-score ng epektibo sa lane at ituring siya bilang isang mid to late na first round pick. Ang mga koponan na hindi gusto sa kanya ay ituturo ang kanyang kahinaan bilang isang tagapagtanggol at kakulangan ng pagpasa at pagharap sa laro at ituring siya sa hanay ng 30 hanggang 45 pick bilang isang functional backup. Si Edey ay maaaring mapili kahit saan sa draft, ngunit ang Lakers ay tiyak na magiging isang kawili-wiling landing spot kung tatanggapin nila si Hurley. Walang gaanong tagumpay ang Lakers sa draft nitong mga nakaraang taon, ngunit kawili-wili ang taong ito. Hindi ito itinuturing na isang napakalakas na klase, ngunit maaaring mayroong ilang mahusay na mga manlalaro. Kapansin-pansin na nasa klase ang anak ni LeBron James na si Bronny James. Kailangan niya ng maraming trabaho, ngunit may upside bilang isang tagapagtanggol. Si Hurley ay isa sa mga pinakamahusay na developer ng manlalaro sa basketball sa kolehiyo at ang kasanayang iyon ay dapat isalin sa NBA pagdating sa mga batang manlalaro. Ang paglanding kay Edey sa unang round at James sa ikalawang round ay magbibigay sa Lakers ng dalawang batang manlalaro na may 1 toneladang puwang para lumaki. Hindi kailangan ng Lakers ng mga bituin sa ngayon. Kailangan nila ng mga mapagkakatiwalaang role player. Si James ay nagiging isang malakas na perimeter defender at si Edey ay magiging isang maaasahang sentro ay magiging malaki para sa Los Angeles.